Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. BBS FM sa siyudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Aldaw kitang Huwebes Gulyan, at 18 na bulan na Abril taon 2024, mga tugang Marilaga po sa Saindo. Liwati ato dyan mo sa Saindo ang mga baretang amay. Nasa Saindo pong maantabayanan ng sarabay sa mga Kakamping Radyo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Hari po digni sa studio kan Kakampi Kamsur sa Naga City. Kita po live na antabayanan sa 99.9 DWEB-FM Kamsur, hali dyan sa Rinconada area. 99.3 KM Kakampi Partido area. Asin man sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Sa pangaragabilog na puwersa kang Kakampi Network News. E barang ko sa lado teknikal, Iban Bulawan, ako po si Jun Bernas. Mahatod ka mga bareta, ngunyan. Ini ang Kakampi Network News. Mga bareta kunyan sa lado nasyonal. Biglalauman mapapagana. Bago matapos ang Abril, mapapaandar bago matapos ang Abril ang mga nagkaberiyang planta ng kuryente na nagresulta sa pagdideklara ng red acid yellow alert status sa Luzon Grid. Ipinahayag ni Department of Energy Assistant Secretary Barrio Marasigan na nahiling nindang mabalik na sa Abril 20 ang serbisyo kan mga nagkaberiyang planta. Apora kayan, may sarong nagpalyaman na planta. Ang sumut Pigalauman babalik na sa full operation sa katapusang kambulan. Mientras tanto, ipiniliwanag ba ni Marasigan na sinarom kang Grid Operating and Maintenance Program, ipinagbawal ang maintenance activities ka mga planta kada summer o tag-init. Alagad, dahil man subot maiwasan ang biglaan na outage ka mga planta hulita sa mga napigalauman na pangyari o insidente. Aron na sanakan na sarong sasakyan na pwedeng biglaan marautan, dawa pa kompleto ini sa maintenance. Piglinaw kan Philippine National Police na nagkakantidad sa laman ni 9.68 billion pesos. Ang kantidad kan siyabong nakumpiskar asinabagat ka mga autoridad sa sarong checkpoint sa Alitagtag, Batangas. Ini ang pig-report kan PNP matapos sa opisyal na o gibuna ang opisyal na inventaryo sa mga nakumpiskar na iligal na droga sa silambit na lugar sa laog nin duwang aldaw o na ini mabagat sa checkpoint. Digdi gluwas na may kabilugan bilang na 1.4 tons asin bakun 2 tonelada ang kargang shabu kan van na binagat kan mga autoridad sa silambit ng checkpoint. Paliwanag ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo ang nairot na figure na lampas 13.3 bilyon pesos na kantidad kan silampit ng ipinagbabawal na bulong o shabu. Ang inot ng na-report na basado man sa inisyal na kalkulasyon kan Philippine Drug Enforcement Agency, susug sa itsura asin laog ka mga sakong sa indang nakumpiskar. Kasabay kanipig dito man na binawasan ang mga nakumpiskar na droga na rason subot kung taano nagbaba ang bilang kay. Mientras tanto sa kunyan, nasa kustodiya na Kampidia ang mga nakumpiskar na droga mientras nakakunkun sa kalabuso sa Batangas Provincial Jail ang lalaking suspek sa kasong huliman sa kaso na binistong si Al, layuan driver kan ban kan sitaron ka mga pulis sa kasagsagang kan checkpoint operation. Naisararob naman rin sa inquest proceeding matapos na sangatan nin mga kaso may koneksyon sa pagbalga sa Section 5 kang Article 2 kan Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. Alas 5:14 ang oras kunyan.
Si dating Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano subot ang may aram sa secret deal o agreement sa pagkutanan kang administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte asing kan China manungod sa isyu kan PRP Sierra Madre sa West Philippine Sea. Ini matapos na itukdo ni Harry Roque, dating spokesperson ni Presidente Duterte, si Alan Peter Cayetano na ang totoong may pagkaaram sa kasunduan sa pagkutanan kang Pilipinas asin China. Sigun kay Roque, ang kasunduan, bawal magdara ng repair materials asin sulamenting tubig asin pagkakansala ang pwedeng isupply sa nakatiwangwang na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal tanganing dahi magkaigwaning problema sa relasyon kang Pilipinas sa China. Ang secret agreement ang sinasabing rason kung taano panagos na naging agresibo ang China sa pag-atake sa mga barko kang Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa Sarong Media Forum, tinawan doon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang importanteng papel kan media tanganing iluwas ang katotohanan sa pinag-aaragawan ng teritoryo kung saan ang Pilipinas sa halabang panahon panagos nakaka-eksperyensya ng mga illegal, agresibo asin irresponsableng aksyon kan China sa West Philippine Sea. Tinawan doon pa ang Presidente na dapat gibuhon ang gabos tanganing madipinsahan ang teritoryo, soberenya asin pang nasyonal interest kan Pilipinas sa WPS. Ang BRP Sierra Madre yuan tanggi durante kang World War II era natuyong ipigduong kan Philippine Navy sa Ayungin Shoal kan taon 1999 tangaling mag-serving military outpost asin simbolo kang Pilipinas sa pig-aaragawan ng teritoryo. Dawa igwanan desisyon ang International Arbitration Tribunal sa The Hague kan 2016 na bayong legal basis ang China sa pagkinako kan WPS. Ang desisyon panagos manggaray na pig-reject kan China. Kakampi Network News. Kakampi Network News. 16 magalampas ang oras na 5 ng pagkaga. Aramon tabo na ang report halis sa lawas. Source kan tubig kang Metro Naga Water District mayo pamanda sa critical level. Paretangan halikin Michael Garcia. Sa ipadaan nagabot sa critical level ang Spring of Bravo din tubig na nagsisirving source kang MNWD gikan sa bukid sa Rog. Yan ang naging paglilinaw ni Mr. Chapi de la Cruz, ang tagapagtaram kang Metropolitan Niagara Water District. Alagad kinumpirmar kay ni na luway-luway nang nagbabawas ang tubig hari sa Isarog. Pinailing kay ni sa mga miyembros kang media ang reservoir o itong binabagsakan kang sobrang tubig. Rason kang grabing init kang panahon, medyo paalang na ang reservoir ta mayo nang natitipon. Huli man lugod ta nababawas ang tubig sa bukid sa Sarog, obligado lugod na palawigo ng operating hours ka mga pumping stations. Rason ko kaya nagraraot-raot ng pamta narorugado ngunyan padagos ang pinagsisibutan kan sa indang maintenance team tanganing magamit liwat. Dagdag pa ni De La Cruz ang enterong production kung tubig nasa 30 hanggang 35% pa sana. Chance ang madagdagan sa riyan kung magkusog ang oran. Alagad sa forecast kang Pag-asa sa Hunyo pa ang sunod kang shift kang klima kasi naglalawang MNWD na mayo naman na pumping stations ang maraot lalo na kunyan nasa sobrang init kang panahon, sobrang init, abot singit. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya matugang 17 minutos po magalampas ang alas 5 rin paggaga. Balik kita sa iba pa mga bareta sa Lado Nacional. Tinanggal na sa pwesto kang Office of the Ombudsman si Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Director Demosthenes Iscoto huli sa kasong korupsyon. Ini patapos mapaturayan ang ombudsman na guilty sa kasong grave misconduct si Iscoto na nagugat sa kasong anomalya na naisakat-tigdi laban sa sinambit ng opisyal. Ang kaso ni Iscoto may pag-aaram sa pagbakal kang BIFAR ni mga communications equipment kan taon 2018. Uli kani, ibinugtak ni Agriculture Secretary Francisco Choy Laurel Jr. bilang officer in charge kang BIFAR si Isidro Vilayo Jr. na dating National Coordinator kan Seaweed Program kang BIFAR. Si Vilayo, naging Regional Director kang BIFAR sa Buanga Peninsula. Mientras tanto mga tugang, pinapambisigaran ni Senadora Risa Ontiveros duman sa Senado ang epekto sa kapalibutan asin mga komunidad kan pagmimina patilaban quarrying activities sa nasyon.
sa irarom kan Senate Resolution number 989 na sinangat kang senadora sinusugo niya. Ang magkakarigong komite sa Senado para magkonsulting investigasyon dapit sa adverse effects kan mining as quarrying sa mga komunidad asin man sa tuyang ecosystem. Ipinahayag ni Ontiveros ang pagkaraot asin pagkawara darakan mining asin quarrying activities nakakahinayang hulita bakulang kabuhayan ang nawawara kundi patinaman ang buhay kan mga naman ang Pilipino. Katuyan kan investigasyon na hipnuan ang kakulangan kan lay tanganing mauntok na ang mga trahedyang darakan mining asin quarrying. Bubusi si Ulman Digdi ang regulatory framework kan Department of Environment and Natural Resources, particularmente ang Mines and Geoscience Bureau asin ang Environmental Management Bureau na yuan responsable sa pagbabantay sa mga mining asin quarrying operation sa nasyon. Kakampi Network News. Network News. Mientras tanto mga tugang, ipigbidak ang Commission on Elections na sumilikat na sa lampas 2 milyon na mga Pilipino ang nagparehistro bilang mga botante para sa May 2025 midterm elections. Sa pinakauling datos na ipinaluwas kang Comelec, poon kang Pebrero 12 sa kud Abril 16 kan taon na presente, sumilikat na sa 2,082,744 ang bilang ng mga voter application ang sadang na iristro sa mangyaring eleksyon sa masunod na taon. Nanginutan digdi ang Calabarzon na iguang pinakadakol na mga nagparistrong aplikante na 386,256 sinusundan ka National Capital Region, iguaman 312,865 voter registrants. Central Luzon may 151,880 na mga bagong botante. Mientras tanto, ang riyon kang Cordillera Administrative Region ang nakapagristro ng pinaka malalang bilang ka mga voter registrants na nasa 24,390. Sinusundan kan Mimaropa na iguang 51,485 asin man 56,512 ang karaga. Kung matandaan, naman ay pinahayag kang Comelec na target ka rin makapagristro ni sagod sa 3 milyon na mga bagong botante sa laog ng 7 bulan na registration period na madurar sundong Setyembre taon 2024. Sa iba pang detalles ka mga bareta, pinaboran kang Korte Suprema ang petisyon kan Smartmatic na questionon sa pagdiskwalipikar sa saindang Commission on Elections sa bidding sa election-related projects. Alagad, dahil man ay basura ang pagkatao kang Comelec ng kontrata sa Miro Systems para sa vote counting machines na gamiton sa 2025 midterm elections. Si Associate Justice Jose Maylas Marquez ang nagsulat kang desisyon. Na nagtarikod na Nobyembre, pigdiskwalipikar kang Comelec ang Smartmatic sa public bidding para sa PCMs, muliban sa mga aligasyon ng irregularidad, kabali na si dating Comelec Chairman Andres Bautista. Resultado kani, nagsunod nin petisyon ang Smartmatic sa Korte Suprema kung saan pig-question ang desisyon kang Comelec. Sa naging desisyon, pwede nang maging parte ang Smartmatic sa mga mabot na eleksyon digdi sa Pilipinas. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:22 ang oras ng unyan. Sa iba pang detalles ka mga bareta niya atong unyan. Bareta pa sa Senado Nasyonal. Nasumpungan ang buhay mientras nasumpungan na buhay o mayon ang buhay mientras nakapatos sa packing tape ang lalawgon asin nakagapos ang kamot asin bitis. Kanserong estudyante na report na nawawara sa Zamboanga City. Sigun sa pulisya, residente kang barangay Malagutay sa syudad ang biktima. Huring nahiling ang daragita kan magpasiling sa sarong photocopy shop sa pagtry na barangay sa San Roque. Kan may tulong dahil para bibistong lalaki ang pig-report na pinirit siyang paruna doon sa sarong kotse sa kamarikas na nagdalagan pasiling sa Demarawan direksyon. Nadiskubre kan mga nag-aragi ang biktima sirarom kan puning kahoy o pun kan bangga sa kanabang kang highway sa barangay Patalon.
Nagpaparagos para ginigim ang investigasyon ka Zamboanga Peninsula Police para mahanap ang suspect. Pinapaligay kan mobile e-wallet na GCash ang publiko laban sa mga dai beripikadong SMS as in marketing messages alis sa mga unlicensed online gaming platforms na illegal na ginagamit ang sa ilang logo as in brand. Ini matapos magparadakol ang bilang ka mga mensaheng na-resibi ka mga e-wallet users halis sa mga unlicensed gaming sites na ginagamit ang GCash brand sa ilang mga operasyon. Tinawandong kan GCash na dahininda ini tinutugutan asin mayo silang koneksyon sa operasyon ka mga gaming site na ini. Sigun sa kumpanya, illegal na ginagamit ka mga platform na ini ang sa ilang brand as in logo para sa mga promotional materials as in advertisement. Ipinahayag na dahininda pigiheras o ipinapabakal ang personal data ka mga users sa dawa anong third-party entity. Pinapaginumdum pa mga GCash ang publiko na ibitran ang mga platform na ini hulita pwede ining mailantad ang sa ilang mga personal na impormasyon, pwede magamit sa mga illegal aktibidad aron kan phishing, pagbalga sa data privacy, as iba pang cybersecurity threats. Dagdag pa kan GCash, papanimbagon sa lay ang mga platforms na illegal na ginagamit ang sa ilang brand as in mga organisasyon na paragos na nagpapakuryat ng mga fake news applications as in man ads. Katakot kani, binibistuman kang kumpanya ang importanteng responsibilidad sa pagresolver kan barang klase din financial crime sa nasyon aron kan money mules, identity theft as in iba pa. Sigun sa PNP, lampas 15,000 na insidente ng online scams, partikularmente swindling, ang nairistro sa Pilipinas ngunyan na taon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Garo nagdala si mga scam sa cellphone huli kaning SIM card registration logo. Isipon mo ba na? May maraga para rapod ko niya dahil ubistadong numero. Pag kinaulay mo, China. Tama. Kuyan, iba-ibang lahi na. Ay, ano na nga ko niyo. Oras ko niya mga tugang, alas 5:26 po rin pag-aga. At yan po ang tabayaran, iba pa mga report halis sa lawas. Mientras tanto, sa iba pang bareta sa Senado Nasyonal, imbes na magparawas ng Temporary Restraining Order o TRO, sinugo kang Korte Suprema ang Senado na subiter ng komento sa petisyon ni Kingdom of Jesus Christ leader as in founder Pastor Apollo Kibuloy na nagahagad na pauntukon ang Legislative Chamber sa pagpaparesta sa saya. Kung sabiyong kani, mantrido manggararay epektibo ang arrest warrant kan Senado labang kay Kibuloy. Sa sarong press conference, sinabi ni Supreme Court spokesman o spokesperson Camille Ting, tinawan sa naman kan Korte Suprema ang Senado ni nasagon 10 aldaw pun sa petsa kang pagkaresibik ang abiso takari mag-sumitir kan sa ilang komento manungod sa petisyon. Matandaan kanitarikod na Marso 19, inapurbaran ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang sarong arrest order labang kay Kibuloy huli sa paragos kaning pagsayuman ng katindir sa ginigibong investigasyon ng Senado may koneksyon sa mga aligasyon ng pang-aabusong sexual laban sa iya. Sumikat naman si Kibuloy sa Korte Suprema as naghagad na ibasura ang arrest order kan Senado. Apor sa pagpaparestar kan Senado, nagparwas naman ng warrant of arrest labang kay Kibuloy ang Regional Trial Courts kan Davao City in Pasig City uli sa mga kasong sexual abuse as in qualified human trafficking na sa iyang kinakampang sa sinambit ng mga korte. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Nagpo ng Metropolitan Manila Development Authority kasugma sa implementasyon kan ban sa e-bikes, tricycle at iba pang kaparehong klaseng bihikulo sa mga mayor na tinampun duman sa National Capital Region. Sa situation report, pig-report kang MMDA na nasa kabilugan 87 sasakyan ang sa ilang dinakop, 50 na tricycle, 4 na pedicab, as in 18 e-trikes, as in 15 e-bikes. Nagmulta ring 2,500 pesos ang kada rakop habang na-impound ban ang 19 sa mga ini huli sa dairegistrado as in bayong lisensya ang mga driver. Sigun ki MMDA Acting Chair Romando Don Artes, ang pulisiya piganunsyer na sa paagikan memorandum na ipinalwaskan Department of the Interior Local Government DILG. Kan Abril 15 nagpagaramdum si Artes sa publiko na i-implementar na ang ban sa mga e-bike as iba pang dairegistradong sasakyan sa mga mayor na tinampo daw na nga nila sila tulos nandakop kundi nagsitar muna. Patandaan kan Marso 11
Pinaresyar kang MDA ang implementasyon ka regulations number 24-022. Nagbabawal sa mga e-bike, e-trike, tricycle, pedicab, postcard asing kuliglig sa pag-agi sa mga mayor na tinampo, circumferential roads asin radial roads sa Metro Manila puon Abril 15. Ang regulasyon basado sa DILG Memorandum Circular Number 202-036 asin 2023-195 Bagging and Land Transportation Office Administrative Order Number 2021-039 o ang Consolidated Guidelines in Classification, Registration and Operations of all types of electric vehicle. Iya kang ginibos naman sa NCR, pwedeng i-implementar sa ibang mga probinsya, hulikan nagluluwas na siga sa tinampo ang mga e-bikes. Sa iba pang detalles ka mga bareta ngunyan, makakabakal na daanin mas baratong bagas sa mga Pilipino duman sa Metro Manila. Ini sa pagi kang kadiwa ng Pangulo, program ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pasado ba sa sayang katuyan na makapagtawning abot kayan di kalidad asin accessible na pagkakaan para sa kada pamilyang Pilipino. Inisyatibo banggang gobyerno ang kadiwa ng Pangulo program takani mga tabang sa mga parauma asin sa lalit na negosyo na matawan ng rent na free ceiling areas. Nasiguro man kaning magkakaguning access sa mga preskong produkto ang mga konsumidor. Sa kantidad 39 pesos na makakabakal na ning 1 kilong wheat-milled rice sa kadiwa ng Pangulo Stores. Pwede naman makabakal ng barato asin magayon na klase ng mga prutas asing gulay. Takaning maaraman ang full schedule asin venue kang kadiwa ng Pangulo. Kaya po sa nadaang pagpara si Iripon ang Facebook page kan Department of Agriculture para mahanap kung saan anigwang ipinapabakal ng baratong bagas sa pagi kang kadiwa ng Pangulo. Ini ang Kakampi Network News. Oras na kunya mga tugang, alas 5:31 na po nin pag-aaga. Oy, mata na ka mo, mata na. Lalo na sa mga nagahalat kang bastanting supply kang tubig. Araw po rin sa Siyudad Caraga, medyo po namamatina ang maluyaw na maray. Nabulo sa gripo, ali po sa supply kang MNWD. Good morning sa mga palantabay niya mo sa Ringgudada sa Paikan 99.9 DWEB FM Kamsur. Parinaga man sa mga palantabay kan 99.3 sa Kakampi Partido. Asin man sa mga palantabay niya mo, inabot kan signal kan 91.9 BBS FM haliman po sa Siyudad Ganaga. Sa mga viewers niya mo sa FB Live, good morning! Good morning pa rin sa sakuyang batchmate si Gina na parati nakantabay dyan sa rasyong kan Iran. Anong oras din sa Indo Gina ngunyan? Babalik kami at yan sa iba pang mga bareta. Ini ang Kakampi Network News. Ang oras na kunya matugan sa enterong Pilipinas, alas 5:40 yun rin pag-aaga. Balik na sa mga bareta kunyan, mga bareta pa sa lado nasyonal. Inalokan Philippine Consulate sa Dubai, UAE. Ang mga Pilipino na magtinir muna sa side ng mga istaran. Sa ibong inikan may wasan na pagbaha sa Dubai asin ibang parte kan Middle East. Sigun sa konsulada, peligroso kung malawas sinda hulita lubog sa ba ang mga tinampo asin pwede man sindang by-stranded sa laog ka mga bihikulo. Katakot gani, saradong ngunyan ang operasyon kan Philippine Consulate sa Dubai. Adakol kaya mga tinampo naman at ay maagihan uli sa hararom na tubig baha. Mientras tanto mga tugang, sumerkat na sa 30% ka mga public utility vehicle sa mayong prangkesa sa enterong Pilipinas. Ini ang nagluwas sa nangyaring DILG, DOTR, MMDA Joint Task Force Operation Memorandum of Agreement sa Camp Crami Kasugma, katakod kang pagdakop sa mga kolorom na POVs. Sigun sa Department of the Interior Local Government, Secretary Benur Abalos Jr., sa sarong katuyuhan ka mga hensya kang gobyerno. Iyan tanganing resolbiran ang period ng bulos kan trapiko. Sigun kay Abalos, kay Puan, may patakaran ang mga lokal na gobyerno sa implementasyong kan lake ang kanya-kanyang nasasakupan. Siguro man ni Department of Transportation na Secretary Jaime Bautista na target kan sa indang ahensya
ang ginigibong kampanya usay gibuna kampanya ang mga transport group na di nagko-consolidate sagod sa pagkatapos kan deadline sa Abril 30. May konsulsubot na mga kulurom ang mga day nagpapakonsolidate. Ipinahayag man kang MMDA sa bagay ni Chairman Atty. Romando Artes na nadeterminara ninda ang mga ruta kan mga tsuper na day nagko-consolidate kaya day mga kasalbar ang mga kolorom sa tinampo. Napagaraman kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, gagamitin ninda ang Integrity Monitoring and Enforcement Group para darakupon ang mga pulis na nakikipagsabuatan sa mga may sariling kolorom nin behikulo asin man mga driver kaini. Sa ibong dalado, nagpapatalid ba ng Land Transportation Office, LTO, na silang dadarakupon na mga unconsolidated na pampaserong jeepney pagabot kan Mayo 1. Sinabi ni LTO Chief Vigor Mendoza na sa indang istriktong susundon ang pahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dahil napapanabaon pa o tatawan extension ang deadline kang consolidation ka mga pampaserong sasakyan para sa PUV Modernization Program. Maging-koordinarman ang Land Transportation Office sa LTFRB para makuha ang listahan ka mga konsideradong kolorom na sasakyan. Maampang man sa kaso ang mga magkakadarakop na kolorom asin ang sedang sasakyan na i-impound. Alas 5:44, balikan tayo mga report sa lawas. Camarines Sur National High School, asinkronos naman ang asinkronos ang klase uliman sa maghapon na burnout ngunyan. Bareta haliki Maiko Garcia. Maiko! Mga kakampi, nagdeklara muna ng asynchronous distance o blended learning ang Camarines Sur National High School sa parehong campus sa Peña Francia asin Liboton Campus, Kunyanaldaw. Yan base sa anunsyo ni Principal Sulpicio Alperes III. Uli naman sa power interruption kang kaso rekodos na alas 9 ng aga hanggang alas 6 ng banggi sakop anduan nindang campus. Paliwanag ni Alperes sa abiso kan DepEd Central Office, tinawan man sinda ng poder na mga school heads na magdeklara ng alternative mode of learning lalo na sa panahon na makakaapekto sa pagklase kan mga estudyante. Halimbawa na lang sa kamhay na may alangkaw na heat index lalo na dyan sa Liboton Annex. Sa maghapon man, sinda maobserbar kan sitwasyon, hilingon na kamugtakan ka mga classrooms kung conducive na for learning, halimbawa kung mapresko o may tultul na ventilation, kung mariray na, pwede na mag face-to-face klase sa Biyernes, kundi pa asynchronous giraray. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. 22 anyos na laborer duman sa Banuan kang Bato, Camarines Sur, dinakop kan mga autoridad. Ramon nato kung tanong ta dinakop sa report haliki Jonel Cuba. Jonel! Dinakop kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP kan Banuan kan Bao, Camarines Sur, anda sarong 22 anyos na trabador. Ini ninuli man kan saro siya sa mga wanted na persona sa Banuan kan Bao, Camarines Sur. Anda suspect dinakop alas 9:50 nin pagkagakasod ma duman sa zona 6 sa barangay Kanpugay sa Banuan kan Bao, Camarines Sur. Pinagapisto na si Joshua, 22 anyos, may kasaruan sarong trabador o laborer, residentes kan zona 6 barangay Kanpugay, Bao, Camarines Sur. Anda tropa kan tracker team kan Bao Municipal Police Station may bitbit na mandamiento de aresto na paluwas ni Honorable Judge Winifredo G. Pornilios Jr. and presiding judge kan RTC 5th Judicial Region Branch 59 sa siyudad kan Iriga. May kaso ni pantataban o qualified theft anasambit ng suspetsado and korte may kasuguan na pwedeng magpiyansa sa kantidad na 40,000 pesos ang suspect para sa iyang temporaryong libertad. Anti siyang pinagdara sa ipaturakan pulisya sa Banuan kan Bao, Camarines Sur. Big pa sa irarom gunay ni in sarong medical check-up sa RHU dyan sa Banuan kan Bao, Camarines Sur.
naning ipasiguro na mayo ninilang asin na mayo ninanuman na pangkukulog sa pag-aresto sa nasambit ng suspetsado. Nakakulong iningunyan sa Baaw Municipal Police Station. Para sa Kakampi Network News, Junal Cuba, Kakampi mo. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang alas 5:48 na po ng pag-aga. Dahil pa kinakaipuan na itaas ang alert level sa Israel sa ibungkan ginibong drone asin missile attack kang Iran sa Israel. Dahil pa nanoy sigun sa Department of Foreign Affairs. Kaya madrido ang alert level 2 sa Israel. Bukod sa biyon, na ipinagabawal pa ang pagkapadra ng overseas Filipino workers. Inanokman kang ahensya ang mga Pilipino na kung bako mas importante ang pagbiyahe sa Israel, mas maray na ioktaban na muna. Asing kung kaipuan na magbiyahe, nagtugon ang DFA na maglikay na sana ang mga ini. Inabisuan pa man ng mga Pilipino na presenteng nasa Israel na makipagkoordinar sa saydang community leaders, siliban sa mga embahada asing konsulado kan Pilipinas. Mientras tanto mga tugang, pinaparikasalan ni Senador Raffy Tulfo na maging lay sa urog na madaling panahon ang propostong Magna Carta of Filipino Seafarers. Inidaraman kang pagdakop kang Iranian forces sa mga tripulanting lulad kang Portuguese vessel na MSC Aris matapos na mag-agi sa Strait of Hormuz na parte kang Iran Territorial Waters. Bilang chairperson kang Committee on Migrant Workers sa Senado, panagos na nakabantay. Asin nakikipag-koordinar si Tulfo sa Department of Foreign Affairs, pati naman Department of Migrant Workers para masigurong makakapulit ng salbado sa Pilipinas ang apat na marinong Pilipino. Kinumpirmahan kan DFA na nasa salbado asin areglado ng kondisyon ang mga Pinoy. Sabi pa kan DFA, siniguro ni Iranian Ambassador to the Philippines Joseph Ismail Zadi na dagos ng mga kalibre sa pagkakabihag asin makakabalik sa Pilipinas. Sa urog na madaling panahon, ang apat na marino na naipit sa takahukan tensyon sa pagkultaran kan Israel asin man Iran. Preparado na ang rules na aprobaran kan Senado para sa pagdiskutir kan charter chain. Sigun kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, daw na nga ni bayo pang perma ka mga miyembro kang Committee on Rules. Alagad pig-uyunan na ninda ini in principle. Sa nasabitang rules, itatratong propostong lian tiyatya proposal asin iagi ni sa tulong pagbasa. Suway ini naaprobaran asin pagubortuan ka Senado asin kang Kamara para maliterminan na daisinda o bako sinda mga listador asin nagaganap sinda bilang Constituent Assembly ang masulot sinda ning rub. Inaprobaran man sa Kamara ang bersyon kang propostong tiyatya o resolution of both houses number 7, mentras sa Senado sa presente pigdidiskutir pa sa subcommittee ang resolution of both houses number 6. Pinigiran kan Department of Justice sa mga aligasyon na iniipit asin pigi-impluensyahan subot ninda ang mga testigo naman kinating Negros Oriental 3rd District Congressman Arnolfo Tevez Jr. Si Tevez nampang sa patong-patong na kaso. Kabali na ang pagkaka-imbulto subot sa Pagadan kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Sigun kaya sa legal counsel ni Tevez na si Attorney Ferdinand Topacio, sabit man si Justice Secretary Jesus Crispin Rebulya sa pagtamper sa mga testigo. Kabali na ang duwang arestadong kasabwat ni Tevez. Dawa na mayo man subot ini sa mga legal o mayo man ining mga legal counsel. Inakusaran man si Rebulya nin pananakot asin pamimirit para subot magtestigo ang mga ini labang kay Tevez. Piga ligaran man kan Department of Justice sa pagil Assistant Secretary Dominic Labano na sigun saya ang mga akusasyon laban kay Secretary Rimulya completely misleading. Dagdag pa ni Labano, pusog man ang mga ebidensya kaya gusto nindang ipresentar sa korte asin bahala naman ang korte magdesisyon sa kaso. Inakat man ni Labano ang kampo ni Tevez na iwasan ang pasikot-sikot asin magbalik na sa Pilipinas para hampangon ang mga kaso sa korte. Batandaan, kalendarigod na Barso, nadakop si Tevez sa Timor-Leste huli sa red notice na ipinalawas kang International Criminal Police Organization. Alagad sa kunyan, dahil pa na ibabalik sa Pilipinas huli sa mga court proceedings kan sa iyang kaso. Kakampi Network.
News. Kakampi Network News. Sarong parakawat kang Philippine Basketball Association PBA ang nagpurbar subot na manuhol ng traffic enforcer matapos sining masitar huli sa pag-agis sa EDSA busway. Pasado sa long video footage na isinapubliko kan Department of Transportation Special Action and Intelligence Committee for Transportation, mahiling ang gilibong aktual na purbar na panunuhol kang PBA player na si Raymond Almazan kan Meralco Bolts team sa sarong operatiba nila. Sigun sa report ni Coast Guard Jason Montimayor, presente sinda nagkukurusyon ng operasyon sa EDSA busway kan Abril 15 kan sarong day autorisadong bihikulo ang kusugbot na nag-agi sa EDSA bus carousel. Kan si Taron sumutida ang bihikulo na diskubring minamaniho ini ni Almazan. Narisamang ka operatiba na nagluwas ng kwarta ang player. Ginurumos ini paabot sa nasabit ng officer. Ang nasabit ng insidente nadakop sa sarong video footage. Tulos man piga sa ibahan kang officer ang suhol kan parakawat asin sa kaini inisyuaning violation ticket na disregarding traffic sign asin failure to carry or CR. Sa iba pang details ka mga baretan dyan tungkol yan, parito pa mangyari sa lado nasyonal sa oras na alas 5:54. Gada na sarong fire volunteer mientras na nagaganap kan sayang trabaho sa sarong kasulo sa barangay Isla Bati sa Nuwan City. Ang biktima, binistong si C.K. Oliver, 25 anyos, nagadan matapos mabagsakan kan nasulong kisami kang harong. Dinara pa man ini sa ospital alagad binawian mangyari ni buhay. Ang kasulo nagpula alas 5 ng pagkapon kan Martes, Abril 16 na suminakat sa ikalimang alarma. Nagresulta sa 1.5 bilyon na kantidad ng distroso o danyos na pigwarat sa mga paglurugaring ang sinambit ng dakulang kasulo. Sa iba pa nitales ka mga baretan niya tungkol dyan, nasa 50% ng Department of Social Welfare and Development DSWD sa implementasyon kan pilot test kan food stamp program. Ang food stamp program sarong food credits na itinataw sa pinakatiyos na pamilyang Pilipino. Nasa indang magamit sa pagbakal ng mga mayor na pagkakan. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DSWD Under Secretary Ido Punay, nasa ikatulumpuna na sindapon sa kabilugan na 6 na bulan na pilot run kan Walang Gutom 2027 program. Katampad ini kan 23 million pesos na kantidad ng food grants na naipaabot sa lampas 2,000 na pamilya. Kabarja ng mga pamilyang gikan Tondo, Manila, Siargao, Isabela, Camarines Sur, asin Maguindanao. Target kan DSWD na itas pa sa 300,000 na benepisyaryo bago magtulak sa full implementation pag-abot kang bulan nin Hulyo. Sinugunan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang gamos na ahensya kang gobyerno asin ang publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente. Ang pagkapunang ka Presidente ginibo matapos na ibugtak ka National Grid Corporation of the Philippines sa red alert status ang Luzon Power Grid. Pisugupaman kang Hepe Ekutibo sa Department of Energy na istriktong bantayan na si magkipag-koordinar sa stakeholders na simbagan ang sitwasyon sa supply kan kuryente. Baging ang gamos na ahensya kang gobyerno, sinusugo pa man ni Marcos na magtala ng mga standard sa paggamit ng enerhiya kasabay kani ang pagkapunan sa publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente. Sigun sa NGCP na ang yellow alert status ipinapaluwas oras na ang operating margin bakong bastante para masimbagan ang transmission grid contingency requirement. Mientras tantong ang red alert status man ipinapaluwas oras ang power supply bakong bastante para masimbagan ang pang-iipok ang consumer asin ang regulating requirement kang transmission grid. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Iguala sa nakitang 3 minutos mga tugang, antes magabot ang oras na alas 6 ng pag-aaga.
Mientras tanto, sa iba pa mga balita datong niya na ngapunan marasarong kongresista sa Bureau of Immigration, Department of Foreign Affairs, militar asin pulisya na imbestigaran ang makadudang pagparadakol ka mga Chinese national sa mga lugar na harni sa RP-US Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites asin mga mayor na seaport asin airport sa nasyon. Sigun kay Surigao del Norte Congressman Robert Ace Barbers, dapat man maaraman kung pirang Chinese nationals na anyaon sa Pilipinas asin kung yaon sa ina mga ini. Pinapatutukan man ni Barbers ang Chinese mafia na nasa likod subot kang pagkataon ng mga peking dokumento sa mga Chinese nationals para panuwason na Pilipino ang mga ini takaning dahil sinda makabakal nindaga o takaning sinda makabakal nindaga harin sa mga EDCA site, seaports asin airports. Kadakol subot sa mga nagpapamalong Pilipino digdi bakuuman na dahil man tatao magtaram ng lokal na lingwahe. Nasambitan pa man ni Barbers ang naging reklamo ka mga residentes kan multinational village sa Parañaque City katakod ka mga Chinese nationals na mariribok subot nagmimilitary exercise sa sahinang lugar. Inuman man ni Barbers sila kakayang Congressman Joseph Lara asin Isabela Congressman Faustino Di sa pagkasagating resolusyon taganing maimbisigaran ini kang Kamara de Representantes. Oy, maski di kisaraga kanakol kami na isang mga Chinese ano ang mga bulog pati garo sa militar. Ano ning Pilipinas data kanakol Chinese. Sa mga ultimong bareta nato kunya mga tugang bareta pa mangyari sa lado nasyonal o yapaw sa paning baretang Chinese. Pinapabisigaran man ni Makabayan Black Bukan Makabayan Black sa House Committee on National Defense and Security anay report subot na recruitment ka mga Chinese sa mga aktibo asin retiradong biyembro kang Armed Forces of the Philippines asin Philippine National Police. Kabaliman sa pinapaimbisigaran kan Makabayan Black ang pagkakigwa subot ng Chinese People's Liberation Army sleeper cells digdi sa Pilipinas. Sumusubahon mo yan. Ang kaurutan na investigasyon nakapanaman sa House Resolution 1682 na sinangat ninda ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, asing Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Tinawan doon sa resolusyon na nakakahadit ang nasambit na mga lakdang kan China kasabay kan nagtitinding tensyon sa West Philippine Sea. Nasambit ang paman sa resolusyon ang nabulgar na kasunduan ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa China asin ang naglalangkaw na kaso ng mga krimen na may koneksyon sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Alas 6 na ang oras, ngunyan! Mapanagos kami ka mga bareta sa kanuwang parte at yan. Ang tabianan po mga baretang iatod ka mga kakamping radyo. Mga baretang halis sa rin kudara sabay kan DWEB-FM Kamsur. Mga baretang iatod kan KM Kakampi sa partido. Asin mga baretang Tilipon, iatod man kan BBS-FM sa Naga City. Oy, Webes ng Unyan. 18 kan Abril taon 2024. At yan po babalik kami sa pagkapanagos ka mga bareta digdi sa PB Network News Network News Network News Network News. Oras na kunya matugang alas 6 just ning pag-aga. Balik na sa mga bareta sa Kakampi Network News. Yaon kita sa ikalawang parte kan mga bareta. Aramon na po ang mga bareta ang hihatod ka mga kakamping radyo. Inuto niya ito mga bareta halis sa Rinconada area. Sabay kan DWEB-FM Kamsur. Yaon naman si Benny Dicena. Benny. DWEB-FM Radyo Rinconada Kakampi mo Network News. Babalos yun sa detalles kan mga barata. Halidig sa DWEB Kamsuran. Radyong kaibigan mo na kakampi mo pa. Bawal na sa mga members kan sanggo ng palunsod kan siyudad ng Iriga ang pag-atindir sa Senad mga sesyon regular sa paginin virtual. Ini ang direktibang ipinalawas si Vice Mayor Edsel Serrano Dimawat, presiding officer kan konseho sa nakalis na sesyon regular. Sigun kay Dimawat, mientras na yaon na sa inabot na new normal ang sitwasyon, bawal na ang pag-atindir sa sesyon via virtual para mapara ang disbintahe sa sesyon kan sanggunan siringan sa paragan mga miyembros. Tinawang doon ni Dimawat na sa kada pag-atindir via virtual kan mga members kan konseho,
Ang mga ini nawawala ang koneksyon. Ulita sa paggamit kan Zoom, ini napuputol da kada 10 minutos. Sigunta kay di may what problema ang siring, or na kung negosyo nang ipapasar na labi ka importanteng pinasunin legislasyon, asin kay po na maray ansenan mga boto, alagad, lugod, ang mga ini, dahil makakapagparticipar huli sa siring na problema sa virtual platform. Pinakaulayan man kani ang mga members kan konseyo, dai magpara-absent sa sendan mga sesyon, mientras na ini ginigibo sa naman sa rong beses kada semana. Tinatawan man in buwelo ang mga chairperson na kung igwang mga gigibo ng mga committee hearing, pwede ang mga ining tayo mag-atindiro asin asikasuon ang sendan mga obligasyon sa sendan mga komitiba sa siring na paagi sigun kidimewad. Sendan mako-complain sa mga pangako sa mga namamanuan kan syudad bilang sendan mga representante sa konseho. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi mo Network News. Sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, padagos ang pag-realisar kan mga pangaturugan kan lokal na gobyerno kan Banwa na bao sa liderato ni Mayor Besenyo Paraman na abuton ang gabusinan mga constituentes magin sa mga mountain barangays. Sigun kay Mayor Besenyo, bilang prioridad kan sa administrasyon ang healthcare services and disaster protection kaya aman, sinda nagpatugdog nin nursing clinic lying in as in evacuation center sa may partikan barangay Karanday. Ini para man matawanin marin na serbisyo ang mga ina sa mga upland barangays urog na ang mga membros kan mga agtaw indigenous peoples na naguhurot man na mapakaray ang sendang maternal as in newborn care as in magtaw ni na seguridad sa mga ina sa oras kan sendang pag-aki. Ang fasilidad sigunta kay Mayor Besenyo matawanin tultul na lugar para sa upland community sa panahon na igwan ng kalamidad. Kaya man, magkakanigusan na tawanin prioridad ang mga bados na mga ina asin ang sendang bagong mga ipangaking aki, partikularmente ang ninapad ng mga underprivileged na mga kababayan para matabangan sinda na mapara ang risko asin maski papano mapagyan ang sinasapon nilang kasakitan sa pag-aki asin matawan ng magkakanikong evacuation center ang mga residentes kung igwan ng kalabinad. Sigun kay Mayor Besenyo, naghahalat na sa nesinda na mag-arabutan ang mga binakal na mga ekipasyon sa mga gamit para man magamit ang sabi ng birthing clinic lying in evacuation center asin ini formal manindang bubukasan sa publiko. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi mo Network News. Yan ang mga barata halidig sa DWEB Kamsur. Ini ang salit sana si Ben Dicena. Good morning. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Thank you very much mga bareta dyan sa Rinconada area. Oras ko dyan alas 6:14. Isunod na mga bareta halis sa partido. Kiyam kakampi partido sa tuyang kaibalan duman si Nilo Riana. Nilo! Ako na yun, uyamanan mga bareta, gikanigdi sa kakampi partido. Aabot sa 200,476 na mga household ang nabiyaan na naman kan food distribution o food pack distribution kan gobyerno provincial kan Camarines Sur sa liderato ni Governor Luigi Villaparte asin man ni Congressman Enrique Villaparte kan Team 1 Camsur ang sinambit ng barangay visitation asin food distribution ginibo sa 4 na barangay ng Panuan ng Goa Katuma Arriba ang bilog ng Team 1 Goa o Team 1 Camsur Goa kabali sa mga barangay na pinagbisita kan sinambit ng grupo iyo ang barangay San Isidro West na may 474 household Digdigon na may 972 na household Salog, 547 household asin barangay na Pawon na may 483 na mga household. Lain ka mga opisyalis ng gobyerno probinsyan na nag-ibisita man kasugma ang bagong amigo kan partido na si Marco Gumabaw kung saan intirong ikinaugma asin kinurubungbungan kan mga residentes kan sinambit ng barangay, partikularmente mga kahubinan. Mientras tanto, katakod pa man giraray kan sinambit ng barangay visitation asin food pack distribution kan probinsya. Bunya na aldaw, gigibuhon man ini sa nagkakape ng barangay kan Banwaan in Lagunay, Camarines Sur. Basado sa informasyon na ipigpaabot sa Kakampi Muñoz ang mga barangay na bibisitahon kayang grupo, kaya ba man ang Team 1 Camsur Lagunoy sa liderato ni punong barangay Bebot Buna. Iyo man ang mga barangay kan Himagtukon na may 366 na household, Gubat na 312 household, San Rafael na may 665 household, Asinman barangay Agkata na igwaman ng 572 na household. Biglalauman man na maabot asin magiging bisita man tangani na magtaonin mas urugpang kaurugmahan sa mga residentes digdi iyupan ang
bagong bigukan partido na si Marco Bumabaw. Mientras tanto, bareta sa pag-iriwas sa luwas, ika-45 bloodletting activity nagilibo sa Tinambak Sports Complex sa barangay San Pascual San Pascual Tinambak, naging matayumpo sa report ni Dads Prado. Dads Prado, go ahead. Back to you, Lilo, go ahead. Mientras tanto, sa ultimong bareta o sa sarapang bareta sa lado lokal, pinagkonfirmar ni Misia Toralyo kang Kamso Peso sa probinsya ng Camarines Sur na pinagpalawig bananggad ang pagsusumitir kan mga application sa makuanin na pasaporte asin man marinyo kan sinambit ng mga pasaporte sa mga programa ni Governor Luigi Villapato-Digi sa lawkang probinsya ng Camarines Sur. Sa entrevista kan kakampi Muñoz sa umang pagkaagay, pinahayag ni Misia Toralyo na pigpalawig sa Kudsa Domingo, Abril 21 ang sinambit ng application na kan pag-renew asin man pagkuhakan sinambit ng mobile o bagaman passport ang mobile passport o rules ng gobyerno provincial ang halos taon-taon na pinagdadaran ni Governor Luigi Villapato-Digi sa laukang probinsya ng Camarines Sur. Iantangan isa naman na matabangan ang mga taga-probinsya na dain naman na masakitan sa pagduman sa Metro Manila asin man sa siyudad ng Legazpi sa pagkuhakay ni asin man na makasipid sa indang mga gagastusong na ang ipigpahayag pa man ni Misia Toralyo na sa ngunyan igwaning apat na mga pwedeng masumiteran kan sa indang mga application ang mga interesado asin dini apwera kan Kamso Peso sa Kapitolyo Provincial igwa pa man duman sa CICT sa siyudad ni Naga, partikularmente sa BNC Road sa dating media center. Kabali pa man sa mga pinagbugtakan ninda nin pwedeng masubiteran kan sinambit ng application iyo ang Robinson Mall pati naman ang SM Mall sa siyudad ni Naga. Ipigpahayag pa man kan sinambit ng opisyal na ang pagproseso kan mga pasaporte ang gigibuhon man sa Mayo 8-9 asin man sa Puerto Sports Complex sa Capitol Complex sa Banwaan ni Napili, Camarines Sur. Piglinaw pa man kani na daisin damaako nin mga walk-in or na sa aldaw kang pagproseso kan sinambit ng pasaporte. Mga dagkiyan tabi yun ang mga dagdag na bareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News sa pangalan ni Kakamping Ren Orellosa. Ako man si Lilo Riana, Maray na aga. Kakampi Network News. Pagkari naman sa partido, sa sada mga bareta, isunod yato mga baretang ihatod kan BBS FM Naga. Kaya para naman si Junel Cuba, BBS. BBS, basta bareta, sigurado. Salamat tabi Kakambing Jun na o yaman ang mga bareta kikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Lalaki na nagmamaniyonin na tribobil na budala na nintrin na saro na naman na aksidente sa Pinara ana nangyari kan sud mga pagkaga dyan sa parte mismo kan siyudad kan Iriga imbulto digdi ang sarong trimobil asin mada anda train kan Pinara nabundol kan train ang sarong lalaking nagmamaniyo kan na trimobil na may lunad ni na baktin o urig kasud mga aga sa sonado sa barangay kan Santa Cruz sa Iriga City basado sa inisyal na investigasyon kan mga autoridad sa istorya kan mga nakailing kan sinambit na nga pangyayari pasiring kuta na sa slaughterhouse anda sinambit na nga lalaki lunad kan sa iyang trimobil asin mada tanganing magpasiring sa parte mismo kana slaughterhouse nagpirit pasubot ana nasambit na nga trimobil na magabalyo maski ngani si ginaan busina kana aranina nga train tulos maanda na nakasalya ana sinambit na nga biktima nga lunad kan na trimobil kanini mabudalan kan train nagrespondi tulos ana grupo kana Bureau of Fire Protection kana siyudad kan Iriga sa lugar kan pinangyarihan kana insidente asin tinawana ni magkakarigong first aid ang sinambit na nga biktima asin na ini ada tulos man napiga dara sa pinakaraning hospital sa siyudad kan na Iriga nagpapadagos ang investigasyon kan mga autoridad sa sinambit na nga insidente.
Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, mga gulay gikan sa Upper Barangay kana Syudad Canaga bagsak presyo ngunyan, mga paratanom nagaagra nga yuliman kan grabing pagkalugi. Ninuli kan dakol na supply kana mga nagusing mga gulay sa Upper Barangay kana Syudad Canaga, orog na kanda beans, kamatis, asin batag bagsak presyo subuot. Anda presyo kan mga nikon sa ina ang dating 50 pesos sa gudnang 70 pesos kada kilo na presyo kada beans sa asin kamatis ngunyanda bumi nagsak sa 15 pesos sa gudnang 20 pesos na sana ang kada kilo. Sigun sa mga paratanom lugi subot sinda sa araw kaninga presyo pero mayo sindang magidibun inulit dakul ang mga nagtanom kaya dakul man subot ang supply kaningunyan nakabawi man subot sinda sa produksyon ning mais. Ninuli ka na mahal ngunyan ang presyo kanikun sa inda nagpapako sa 60 pesos ang kada kilo kan mais. Alagad ninuli ka na kadikit ang nagtanom sa laog ka na Syudad Canaga kaya ibang probinsya ang nagkuko ang supply ang mga paratsindanin mais. Sigun sa parte mismo kan agrikultura ang opisina digdi sa laog kan Syudad Canaga nangyari subot ang araw kaninga pagbagsak kan presyo kan mga produktong gulay uli ka na sobraan supply na nag-aabot ngunyada sa merkado publiko. Sa nangyaring niya sarabay na nagtaranom kaya subuot ang mga paratanom kaya sarabay man ang sa indang paggusin mga produkto kaya dakol ngunyada ang supply kan mga gulayon sa laog mismo kan merkado publiko kan Syudad ni Naga. Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado lokal, nagkaperang mga subdivision na makikinabang kan tubig na ipapabulos gikan sa Grandview Pumping Station sa Barangay kan Pakul. Boyet Paderes sa detalyes. Los tubig gali sa Grandview Pumping Station sa Barangay Pakul. Alagad gustog masiguro kang MNWD pagkatapos kang ginibong rehabilitasyon huli sa balansang namit kan tubig. Sinabi ni Chapi de la Cruz, PIO kan nawasa na kaipuan pagiraan laboratory result para masigurong mayong bakterya ang tubig kung kaya inipig shutdown muna kan nawasa. Alagad posibleng maitakod na sa linya kan water district sa pumping station ngunyan na simana oras na mag-abot ang resulta kan water sample na makumpirmar na malinig na ang tubig asin salbado ng inumon. Sigun sa MNWD, nagkukulang pan supply ng tubig hali sa Pakulto Pumping Station sa itaas na parte kan sinabit ng lugar. Huli nga ni sa rehabilitasyon kan Grandview Pumping Station kung inimarialisar nagakapirang subdivision ang mabibinipisyaran kay ni. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan bareta, aksidente sa tinampo sa Baaw, tulong minor de edad, irido o kaisminda sa detalye. Irido an tulong minor de edad nasakay ka na trimobile kan ini makabanggaan ka na sarong kotse. Nangyari ini alas 8:35 din na pagkaaga kasugma sa Maharlika Highway sa San Isidro Paaw, Camarines Sur. Sa inisyal na investigasyon, sarong nagngangarang Desiderio Barcelon y Reina, 27 anyos driver kana trimobile na kung saan ini an sakay an mga pasahero na kung saan sigon sa report na nasampitan ng trimobile pagsasadiri kan sarong nagngangarang Hilberta Ibayrante gana kaparehas na banwaan o barangay Pulwang Paaw, Camarines Sur. Sa report, nasampitan ng aksidente mantang nagadadalagan ini sa nasampitan ng tinampukan di malas na pudalan ini kan sarong kotse na pinagmamanihukan sarong nagangarang Jeliana Kabakang i Basa Cunyas, 52 anyos may agum, residente kan Diamante Street, San Isidro, Irigas City. Kana inisubot bigla nilang napudalan kana sampitan ng sasakyan o kana sidan na sasakyan na kung saan inisubot nagresulta tanganing magbaralintong nasampitan ng sasakyan nagresulta sa pagkakarido kana tulong sakay ng mga minor de edad
kan Trimobile. Tulos man na pinag-aragapan na idilagan sa hospital sa pagikan Municipal Disaster Risk Reduction Management Office kan Paaw Camarines Sur na midilagan sa Picol Medical Center ana mga biktima. Mantang ana driver ka na sampitan ng sidan ana yan ngunya sa kustodiya kan PNP sa Banwanin Paaw Camarines Sur. Reckless imprudence resulting to damage to property as in serious physical injury. Ato bang nakaso ka na sampitan ng driver nangunyan iyaw sa kustodiya kan Paaw PNP. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, Sigurado. BDS, Basta Bareta, Sigurado. Pwede Bicol liwat na nangapudan na sa mga LGU na magpatugdok nin Balay Silangan na Reformation Center. Daryl Banyas sa detalye. Padagos ang pangapudan ngunyan kan Opisina Regional kan Philippine Drug Enforcement Agency sa paagi ni Regional Director Edgar Jubay sa gabos ng mga lokal na gobyerno sa Kabikulan na suportaran ang higot na kampanya kan ahensya tangarig na labanan ang paglakop kan paggamit kan illegal na droga. Sigon kay Carlo Fernandez III, para pahayag kan Pidea Bicol, padagos ang pangapudan ni Director Jubay sa gabos ng mga lokal na gobyerno na magpatindog na kan Balay Silangan Reformation Center ninhuli tasaro ini sa epektibong lakdang tangarig na dain na liwat magbuelta sa paggamit ng droga ang mga nadadakop asin maging itong mga nagsurindir na mga drug addict. Sa presente sa bilog na riyon, iguanang 87 gabos na mga reformation centers anay patugdok sa manailain na lokal na gobyerno, rason para 31 ng munisipyo na asin sarong syudad ang ipigdeklarang drug cleared. Saro subuot ang pagpatindog kan Balay Silangan sa rekisitos kan Dangerous Drugs Board, pati naman kan Regional Oversight Committee on Drug Clearing, tangarig na maideklara ang LGU bilang drug cleared municipality, city o kaya man probinsya. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, Sigurado. BDS, Basta Bareta, Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Barangay Tano Skill Enhancement Training kinibuduman sa Banwan kan Buwi, Camarines Sur sa panginginot ni Police Major Andrew G. Alcomidas, ang Chief of Police kan Banwan kan Buwi Municipal Police Station, ang kapulisan kan nasambit ng istasyon nagsagibo kan Barangay Tano Skill Enhancement Training asin kasimbayanan sa mga miyembros kan Barangay Peacekeeping Action Team o BAPAT. Kanda Barangay kan Monte Calvario Buwi, Camarines Sur, isinagibo ini kasudma. Abril 17-24 sa irarum kan liderato kanda nasambit ng punong barangay na si Jujumara Aguilar kabali sa saindang aktibidad iyo na tulong aldaw na training bilang responder training course. Sa nasambit ng aktibidad ini anda pinagtukdoan ana mga kapulisan ang mga miyembros kan BIPAT na tamang paagi kan kaarman kan pag-aresto mga legal na aspito kani bilang pagpapailing kang pagpapaliwanag sa mga karapatan pantao kan sarong piga-aresto pati naman ang tamang paggamit kan kinakaipuan na persa kun kaipuan sa pag-aresto sa sarong suspek pighirasman sa inda ana mga kaarmanda dapit man kung paano ipreserba ang sarong crime scene. Digdi sinasabi na trabaho ka na sarong first responders anda tamang pagpapablater ano beto kada sambit ng training iyon na digdi mas lalong madagdagan ang sa indang kaarmanda tanganing mapangatamananda nina maray anda sa inda mismo nga mga trabaho, responsibilidad asin pakusugun ang kakayan ka na bipat sa indang trabaho sa pagdanay ka na kaligtasan, katrangkiluan sa laog mismo ka na sinambit ng barangay. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sarong 46 anyos na engineer na taganaga nakagibunin na thermal insulating powder na kayang mabawasan o malitmitaran na ang init sa laog kanarong ang 46 anyos na si Engineer Dexter Di Castro taga barangay Mabulon, Naga City nagagibunin na thermal
insulating powder na kayang malimitaran ang init kung saan 30% sagud ng 70% ang nababawas na temperatura sa materialis na kung saan pigabugtakan kaniya. Ginibo ni silica o gibo sa silica clay o white clay asin na ceramic materials and thermal insulating powder asin na pwede na ning ihalo sa pintura o pagcoat siguna ki Engineer De Castro. Aloy na ining pinagagamit kan National Aeronautic and Space Administration o NASA kung sa inini ang ginagamit nindang pagkot sa indang mga space shuttle yan tanganing malimitaran ang init pagluwas kani sa space. Mauot man subuot na ipatent o ipairehistro ang imbensyon na inini Engineer Castro sa sayang pangaran ini tanganing dai magkaigwa siya o tanganing siya ang magkaigwa ng garantiya na ini dai makukopya kan ibang mga inventor. Iantabi kakamping June ang mga bareta gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampi Mo Network News. Jonel Cuba, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network. Thank you, BBS, and sa mga kakamping radyo sa silo mga bareta. Ang oras ko niya mga tugag, alas 6:33 na po ng pag-aaga. At yan, mabalik kami para sa mga ultimong bareta ngunyang pong aldaw na Huwebes. Kakampi Network News. Kakampi Network. I-anunsiyar kan Department of Budget Advancement, DBM, na subrikat na sa kabilugan na 91 billion pesos ang kandidat kang COVID-19 allowance sa sinibabang benepisyo ang naipinawas kali sa mga healthcare workers poon kan taon na 2021. Suportado man kang kongresista ang propwesto ni Budget Secretary Amina Pangandaman para magluwas ni blanket memorandum of agreement ang DOH kay banan ang Department of the Interior Local Government as mga pribadong organisasyon tanganing madeterminaran asin maparikas ang pagkapaluwas kang health emergency allowance sa claims ka mga HCW sa mga pribadong ospital asin lokal na gobyerno. Sikun sa DBM, poon kan 2021, nakapagpaluwas na inining kabilugan 91.238 billion pesos. Asin ang kandida ini, 64 billion pesos pasara at ibabariwas kan DOH. Sa naram kan 2024 national budget, sinabi ni Pangandaman na 19.961 billion pesos ang nakatagama para sa mga health emergency allowance. Si Congressman El Rima tandaan, mayor na may padrino kan lay na nagtagama ng public health emergency benefit and allowance sa mga medical frontliner na naghampang sa mga pasyenteng naulakitang kang COVID-19. Nangapunan man si Congressman Brian Raymond Yamsuan kang Bicol sa Rupaltris sa mga lokal na gobyerno na siguruhon na naitatao ang mga benepisyong para sa mga solo parent, particularmente ang 1,000 pesos na bulan na subsidy sa mga nag-i-income ning minimum wage pababa. Ginibo ni Yamsuan man ang pangapudan kasabay kan selebrasyon kan Solo Parents Week. Ipinaggiramdum pa man kang kongresista sa mga lokal na gobyerno na magbugtak ning Solo Parents Office o Division sa kanya-kanyang lugar basado sa Expanded Solo Parents Welfare Act o Republic Act 11861. Nangapunan pa man ini sa mga ospital, butika, sinibapang retail outlet na bistohon ang diskwento na itinatao sa mga solo parents sa naram kang RA 11861. Sigun sa lay, ang mga solo parents naigwang 20% ng diskwento sa bill sa ospital asin 10% ng diskwento sa asin VAT exemption kung nag-i-income na mababa sa 250 mil pesos kada taon sa pagpakaling essential goods arog kan diaper, gatas, kang umboy asin bakuna para sa mga aking edad 6 na taon pababa. Ang mga solo parent na nasa informal sector automatiko manasakop ka National Health Insurance Program kan Philippine National Health Insurance o PhilHealth asila sa idang premium babayadan kang gobyerno. Basado sa datos, sigwang 15 milyon na solo parents sa Pilipinas. Sa sayang personal na kapasidad, si Yamsuan nagbariwas ng rice assistance sa mga solo parents sa ilang lugar. Serarom kan sa iyang extra rice program. Serarom pa kang Expanded Solo Parents Welfare Act
Ang ikatulong simana kang Abril, idineklarang Solo Parents Week, asin ang ikatulong Sabado kang Abril bilang National Solo Parents Week. Barita na sa luwas kang Pilipinas, ngunyan abuton sa 13,800 na mga aki anagadan sa Gaza Strip po na magbungkar sang gera kan Oktubre 7. Sigun sa United Nations Children's Fund o UNICEF, Executive Director Catherine Russell, na pirang ribong mga kakian man anairido asin kadakol nasa nagasapo ng grabing pagkagutom sa ibang pahayag man ka United Nations Entity for Gender Equality asin Empowerment of Women. Nakada 10 minuto igwang sarong aki ang nagagadan duman sa Gaza. Lampas 10,000 ang mga kababaihan ang nagadan kung saan sa 6,000 man sa mga ini na iwalat o na bayan ka nasa 19,000 na kaakian. Mientras tanto, sa baretang sports ngunyan, abuton sa 700 na mga atleta, kabali ang mga astig Pinoy, asin siyam gikan sa siyam na iba pa mga nasyon, ang baging parte sa Philippine Athletic Championship sa mabot na Mayo 8 sa Guddosi sa Philsport Track Oval duman sa Pasig. Piglaw man, mainit ang kompetisyon kung saan dating bistadong PH National Open na balik Metro Manila matapos ang nagkapirang taon na ginibo sa Iligan City. Ipinahayag na ang pinipresentar o napagaraman na manginutan sa mga lokal na partisipantes ang mga atat na makaparis Summer Olympic Games sa maabot na July sinda Phil-Am sprinter Lauren Hoffman, Phil Spanish Jan Cabang, Tolentino Asian Championship Robin Brown, asin Southeast Asian Games gold medalist Eric Cray, Janry Obas, asin man si Christina Nat. Maasintarman sindaning ticket sa Quadrennial Sport Fest sa pagiban kang pag-abot sa Olympic Standard Top 40 sa World Athletics Ranking. Mga tugang iharap po mga bareta sa dunaan tabihanan sa Kakampi Network News. Sabi kang pag-asa sa mga forecast sa heat index, ang Camarines Sur posibleng abuton sa 45 degrees Celsius ngunyang pong aldaw, Abril 18. Sa pakarang bilog na puwersa kang Kakampi Network News, nakabar niya ito si Bere Decena dyan sa DWEB-FM Kamsur sa Ringconada. Si Neil Oriana duman sa KM Kakampi Partido, sinda Junel Cuba, Daryl Banyas, Ocas Mendes, Simboyet Pedres sa BBS FM. Sa pangaramang kang kaibar niya ito sa lawas na nag-report ngunyan si Baiko Garcia, bayo si Mike Gravito. Sa pangaran ni Iban Bulawan sa Lado Teknikal, ako po si Jun Bernas, naghatod ka mga baretang amay na naantabayaran sa rabay sa mga kamping radyo kunyang po alam no Webes, Abril 18, taon 2024. Thank you kasunod pagkatabay. Good morning. Sagod sa masunod niya itong pag-iribanan para sa mga baretang on-air, online, digdian sa Kakampi Network News. BS.